Anong career path po, attorney, for real estate brokerage and lawyer? Any study tips after class? What's your thoughts po about using AI? Hi guys! Welcome back to another episode of #AskTMA, kung saan sasagutin natin ang mga tanong ninyo about life, law school, and legal career. Para sa mga bago, ako nga pala si TMA. Isa akong public prosecutor, and sa channel natin na to, we talk about law and career growth for young professionals and aspiring lawyers. Galing sa isang millennial audits na kagaya ko. Disclaimer lang nothing I say here should be considered as legal advice. Para lang akong audits ninyo na nagbibigay ng life advice sa inyo. Okay? So, first, attorney, share naman po kayo ng experience kung meron na kayong mga kaklase na may anak at pamilya, tapos nag-work pa habang nag-aaral ng law school. Kaya po ba maging abogado kahit ganun? Well, yes. Maraming ganyan. In fact, yung isang best friend ko sa law school, meron na siyang little kid. Naalala ko nga nun before recitations namin, syempre kabado lahat. Busy sa kanya-kanyang tingin sa libro or kodal. Habang siya, tumitingin siya sa kanyang cellphone. Tapos yung background pic niya ay yung picture ng anak niya. Doon ko na-realize na doon siya humuhugot ng kanyang inspiration. And yes, working din siya noon. Pareho kami noon na maraming sideline na inaatupag habang naglo-law school. Actually nga may pagkakataon pa na magkasama kami sa isang work. Kaya alam ko na talagang juggling siya ng work, family, and law school niya. Ang tanong, naging lawyer ba siya? Oo naman, syempre. Kaya ang masasabi ko sa inyo, kung kinaya niya, kaya nyo rin. But of course, may sacrifice ang lahat ng bagay. Hindi madali ang naging buhay niya kasi ang daming pinagkakaabalahan. At pag marami ang pinagkakaabalahan, hati ang focus. At higit sa lahat, lagi kang pagod. Kung kaya mong sikmurahin yung ganon, go for it. So ang tanong mo sa akin kung posible ba? Oo, posible. Pero hindi madali. Ang advice ko sa mga taong interesadong mag-law school habang nagtatrabaho at kahit may pamilya na, number one, syempre, kailangan kausapin nyo muna yung family nyo, yung significant other nyo. Dapat naiintindihan yung pinagdadaanan mo. Dapat masuportahan ka sa journey mo. Kasi mahirap yung pati sa aspect ng pag-law school mo, hindi kayo nagkakasundo. Tandaan nyo na dagdag burden yan, mentally and emotionally. Pangalawa, mamili ng tamang work and tamang law school. Depende kasi yan sa konteksto Case-to-case basis ba? Pero ang general rule, dapat conducive for working students ang school na pipiliin mo. And conversely, pasok sa work ang paglo-law school. Pag may conflict kasi sa kahit alin dyan, mahihirapan ka. At ang pinaka-importante, kailangan mong matanggap na magiging iba ang timeline mo. Marami pa akong tips tungkol dito Para sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo lang yung video na to. Next, ano po ang caudal? Okay, caudals are the actual texts of the law or the rules that you apply. Ito yung compilation ng kompleto at eksaktong salita ng batas. Kung ano yung mismong nakalagay sa batas na inaprubahan ng Congress, yan ang makikita sa caudal. Walang explanations, walang examples, walang application ng caudal provisions. Ang caudal ay pwedeng nasa maliit na libro or pwedeng digital na nasa internet. Pwede nyong i-google. Ito yung example ng caudal na physical caudal. Ganito siya kaliit. Lahat ng provision ng batas nakalagay dito kung makikita nyo. Ayan. Ayan yun. Lahat ng provision ng batas. Ito ay commercial law. Lahat ng batas na related sa commercial law nandito na. Corporation Code, Securities Regulations Code, lahat yan nandito. Ito, tingnan nyo. Ayan. So, compilation siya ng lahat ng specific provisions ng batas na walang explanation. Hindi pinapaliwanag kung anong ibig sabihin ng provision na to, kung anong meaning ng phrase or words dito sa mga nakalagay na wordings ng batas. Walang explanation. Talagang purong kung ano yung nakasulat sa mismong inaprubahan ng Congress, ito na yun. Yan, kung makikita nyo, ganyan siya. Yan, may mga annotations lang ako at napaka-importante na ganito kayo mag-aral. Sa future videos natin, tuturuan ko kayo ng ganyan. Anyway, ganito yung example ng physical caudals.
Ito naman yung example ng caudals na nasa internet. Ganito yung itsura niya pag sinearch mo sa Google. Diba? Ganyan siya. Lumalabas lahat ng provision pero walang explanation. Mismong provisions lang ng batas. So ano yung kinaganda ng caudal? Siyempre, alam mo yung exact words ng batas. Hindi maiiba-iba ang ibig sabihin. Kung paano siya sinulat at paano siya pinasa bilang batas, ganun nyo rin siya mababasa. So ano yung kinapangit? Kung wala ka pang idea sa ganito or nag-aaral ka pa lang, minsan hindi mo alam kung paano intindihin yung mga salita ng batas. Meron kasing isang subject sa law school na ang tawag ay statutory construction. Doon pinag-aaralan kung paano ini-interpret ang wordings of the laws. Bukod dito, minsan wala ka pa talagang idea paano ina-apply ang batas sa certain sets of facts. O di naman kaya ay pwedeng dalawang magkaibang interpretation ang lalabas pag binabasa natin yung batas. So bakit importante yung ganito? Anong purpose ng caudal? Number 1, overview of the law. Magkakaroon ka ng basic idea kung tungkol saan yung batas. Alam nyo, mahaba na nga yung mga batas eh. Mas hahaba pa yan kung may explanations pa. Number 2, source of legal basis. Alam nyo kung anong pinagkaiba ng lawyers sa lay person or ordinary persons? Laging may legal basis ang abogado, ang lawyer. So bukod sa case, ito ang primary source of legal basis. Sa law, hindi mahalaga ang opinion mo. Mahalaga kung ano yung nakasulat sa batas. Magandang topic ito actually yung caudal, kaya sa future gagawa tayo ng video niyan. Mas laliman natin at mga tips paano aralin at gamitin. Next, anong career path po attorney for real estate brokerage and lawyer? Maraming related subjects dyan. Una yung land titles and deeds, yung pagpapatitulo ng lupa, o kaya yung reconstitution o pagpapagawa ng titulo na nawala, nasunog o nabaha, etc. Basta may issue sa titulo, pwede ka. Pangalawa yung oblicon o obligations and contracts, tsaka wills and succession. Ito yung tungkol sa mga kontrata na involve ang lupa, mga bentahan, upa, sangla, tsaka yung problema sa mana, pwede ka dyan. Pangatlo yung taxation. Siyempre yung transfer taxes, donors taxes, estate taxes. Basta tungkol sa lupa at involve ang taxation, pwede ka dyan. At pang-apat yung criminal law. Pag may pamimeke ng titulo, pamimeke ng kontrata o pirma sa kontrata, panloloko na may involved na titulo ng lupa, pwede ka dyan. Actually kahit sinong lawyer, pwede namang humawak ng mga to. Wala kasing specialization sa law school, unlike sa medicine. Ang specialization lang sa legal profession ay yung makukuha mong experience sa kung anong field of law ang papraktisin mo. Okay? Next, any study tips after class? Yan, marami yan. Number 1, come to class prepared. Or at least, napasadahan mo na yung topics for discussion. Mahirap kasing pumasok na hindi mo alam yung topic. Bukod doon, ma-OOP ka o out of place. Hindi ka makakarelate sa pinag-uusapan. Pag hindi ka nakaka-relate, for sure, yung utak mo mag-wander off at hindi ka nakafocus sa discussions. At panghuli, sayang lang yung physical presence mo kung sa class, mentally absent ka naman. Diba? Next step, pangalawa. Pay attention to recitation. Kahit hindi ikaw yung nakadakit na matawag. Same reason. Importante kasi sa law school, habang nagkaklase kayo, ay mentally present ka. Alam nyo, kahit hindi kayo masyadong nakapag-aral para sa mga recitations nyo sa araw na yon, may learnings pa rin naman kayo sa tanong sa mga classmates nyo. Yung discussion, pwede kasing lumabas yan sa exam ni professor. Pwede ka rin matuto sa mga mistake ng mga iba. Hindi mo na kailangan gawin yung mistake na yon sa recitation. Tsaka, uso kasi yung tinatawag na shotgun question. O yung isang tanong, pero marami ang nadadali o hindi nakakasagot. Usually, ang palatandaan yan, pag tinanong kayo, same question. Yan. You have to answer. Pag sumagot ka ng pardon me or repeat the question, sir, wala na. Yari ka na. Bagsak ka na. Kasi hindi ka nakikinig. Okay? Number 3, take down notes. Hindi ka robot. Hindi mo maaalala yan lahat. Maniwala kayo sa akin. So, taking down notes will help you recall the discussion. May mga low-key tips kasi na binibigay ang professors natin na useful sa exams and even sa practice. For example na lang meron kasi akong favorite professor nun sa evidence. Meron siyang sinabing quote sa amin. Sabi niya, truth may be subjective or objective, but in law, truth is evidentiary.
At itong quote na to, ginagamit ko yan sa mga resolution ko. So malaking tulong talaga ang nakikinig at nagte-take down notes during classes. And number 4, continue discussions outside law school. Typical na nakakapagod ang classes sa law school. Pero hindi ibig sabihin nun na doon na nagtatapos yung discussions. Make it a habit na kahit nasa labas kayo ng classes, dinner, coffee shop, no? Kahit inuman, make it a habit na mag-discuss ng mga topics na pinag-usapan sa klase. Bakit to importante? Kasi it reinforces retention. Also, you can get the perspective of others. Caveat nga lang ha, make sure na ang post-class discussion ninyo ay tama. Hindi yung opinion nyo lang. Okay? Number 5, isa sa mga pinaka-importante. Apply the discussions in current events or real-world issues. May nabalitaan kang hinuli sa TV or social media? Tingnan mo kung valid ba yung arrest na ginawa. May nabalitaan kang kinasuhan? Tingnan mo kung papasok ba sa elements yung kaso. The more you apply the law in your everyday lives, the more retention and understanding will occur. Mas malalim ang magiging understanding mo kasi lumalabas sa libro at sa 4 na sulok ng paaralan ang pag-aaral mo. Okay? Next. Hello po, attorney. Possible po ba na makuha yung full load sa law school despite na hectic yung sked? Pulis po ako at ang duty po ng pulis is 12 hours per shift. Well, yes, pwede. Pero hindi siya ideal. At hindi ko rin yan marerecommend. Unless siguro sobrang gaan ng duty mo as a police. Like desk duty ka lang. Pero kung nasa field ka, medyo mahirap yun. Lagi mong tandaan na lahat ng bagay ay may sakripisyo at kapalit. Kung mag-yes kayo sa law school, malamang mag-no ka sa mga kailangan mong gawin sa trabaho. Kung matanggal ka sa trabaho mo, paano ka pa makakapag-sustain sa law school? Diba? Pag working student ka talaga, mahirap kapag mag-full load. Kailangan kasi sa law school, full focus and attention. Ang tanong mo, posible? Pwede siya. Pero mahirap? Yes. Sobra. Kaya suggestion ko, kung working student ka, huwag ka mag-full load. Hindi ka naman siguro nagmamadali. At kung nagmamadali ka man, tandaan na ang mga magagandang bagay ay hindi minamadali. Dahil may work ka na, piliin mo yung law school na malapit sa work mo. Or yung law school na accommodating sa working law students. Kung ipipilit mo yung mag-full load, sinasabi ko sa'yo, sureball ako, masasacrifice ang quality ng law studies mo. Which is hindi maganda. Kasi sigurado rin ako, babalikan ka niyan in the long run. Either bagsak ka sa bar, or kamote ka sa practice. Hirap yun. Okay? Okay. Next. What's your thoughts po about using AI? Okay. Wow. Well, depende yan sa context. Kung gagamitin para mandaya, manlamang, o lusutan ang sistema sa law school, no. Hindi pwede. Hindi maganda. Kung gagamitin naman para makatulong sa pag-aaral, kagaya sa research, etc. Yes. Yes na yes. Diyan na kasi talaga tayo pupunta, guys. Kasama yan sa advancement ng technology. So it's either you embrace it or live without it to your detriment. Ang mahirap lang kasi sa AI no? Una, nagagamit siya sa pandadaya. Pangalawa, nagiging tamad ang mga tao dahil dyan. And pangatlo, nawawala ng sariling pag-iisip o too much dependence sa AI. So kung gagamitin nyo ang AI, make sure na responsable ang paggamit at dapat sa mabuting pamamaraan. Kung gagamitin mo naman sa pandadaya, panloloko, niloloko mo lang yung sarili mo. Yes, pwede kang makalusot at makapasa. Pero alam mo yan, deep down, na hindi ka pa rin deserving maging abogado. Okay? Ang gaganda ng mga tanong sa atin Pero ako naman ang magtatanong sa inyo. Sa palagay nyo ba, kaya bang palitan ng AI ang mga lawyers? Comment down below. Kung mayroon pa kayong gustong topic na pag-usapan sa video na to, i-comment nyo na rin down below. Para sa may mga tanong about law school and legal career, panoorin nyo yung video na to.